Magandang araw po sa inyo. Today, may share po akong testimony. Bagamat na-share ko na po to sa FB Live ko dati. So, nung ako na-baptize 2015, nung ako na-stroke 2021, so 6 years na po ako sa faith. Pero by the grace and mercy of God, umugot na po ako sa salita ng Diyos po rin po, Panginoon. At napatunayan ko na rin po na ako ay nasa tunay na paglilingkod. Glory to God. So, nung ako ay syempre paralyzed na nga, hindi na ako makatrabaho, ako po ay nasa Laguna. And at that time, may mga iniipon na rin ako mga tithes and offering. Gusto ko kotikan si Pastor Danny, siya yung sa Landayan, pero hindi ko mapapunta sa church kasi bawal po ang bisita sa bahay for some reasons. At yung nga sabi ko, mahina yung pangunawa ko na minsan sa binubulong ng Diyos po, hindi ko alam na inutosan niya na pala ako na magpunta dito sa Pangasinan. Pero that time nga, parang nung narinig ko yun na isinabihan ako ng Holy Spirit na bumunta ako ng Pangasinan, the next day, nagbiyahe kagad ako. Yan po. At yun nga, marami na i-reveal nga sa akin ng Panginoon dito sa Pangasinan nung ako'y nakarating dito. So, po rin po, Panginoon, kumbaga napapagtagpi-tagpit ko lang, later on na lang, mahina nga yung pangunawa ko po. At marami na nga ako naipon na tithes and offering, naghahanap pa rin ako ng, ng kapatid or ng pastor, ng church na mapuputahan dito kasi gusto ko ibigay yung tithes and offering ko. Hindi pa po ako talaga nakakalakad. Gusto ko lang ibigay kasi dumarami na ayoko magalaw. Sabi ko ayoko magalaw. Yan po. So, nagtanong ako sa mga kapatid. Tsaka inabot din ako ng mahigit 1 taon bago ko nakakita yata ng church. Yan siya. Kasi ilang buwan ako sa Laguna nga. Inipon ko lang yung tithes and offering ko doon. At naalala ko yung challenge ng mala Apostle Jonathan Periol na sabi niya, i-challenge nyo sarili nyo, yung 90% bigay nyo sa parang tithes and then 10% sa inyo. At ito po, ginawa ko nga, yung both 90 and 10, nilagay ko na lang sa sobre. Bagamat sa iba isipin po nila maliit na halaga lang, 1,000 pesos po. Pero that time, na naisip ko yun, binigay ko na lahat. Yan po rin po ang Panginoon. So, nung nakita na finally na yata may nakotak na akong kapatid kasi gusto ko nga ibigay na yung tithes and offering para hindi ko na siya magalaw. Nakita ng asawa ko yung maraming sobre. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, tithes and offering, ano nga yan? Sabi ko, kahit explain ko sa'yo, hindi mo maintindihan na. I-explain mo para maintindihan ko. So, in-explain ko po sa kanya. At sabi niya nga sa akin na sigurado ba kayo kung saan napupunta yung mga tithes and offering nyo, yung mga pera nyo. Sabi ko, ang sagot ko lang sa kanya, tingnan mo yung church, tingnan mo yung leader, kasi hindi lahat ng church pare-pareho po. Yun ang sabi ko sa kanya, yun ang sagot ko sa kanya. Kasi after that, hindi na siya nagtanong sa akin. And yun nga, sa biyaya tabag na Diyos na ibigay ko sa Panginoon, lumawag na yung pakiramdam ko kasi at least wala na sa kamay ko po. So, ang gusto ko lang sabihin dito na tayo po, wag po tayong matakot. Matakot na maging tapat sa Panginoon, matakot na magbigay ng tithes and offering ng mga kaloob po kasi ang Diyos higit na tapat. Na kumbaga, like ako, 'di ba, buhay pa ako sa kabila ng lahat. Yan po na ang dami nangyari sa akin. Marami talaga pagsubok po. Bakit? Para tayo subukin po kung tayo tunay na alagad, kung tayo tunay na mga anak. Huwag tayong magtakot na tumulong sa tao kahit hindi natin kilala. Kasi nga sabi, 'di ba, patuloy ka gumawa na wag tayong manghinawa, wag tayong mapagod, gumawa po ng mabuti kasi marami tayong aanihin po after na kunyari punta ka sa langit, 'di ba? May mga reward kasi 'yan. Yan po may mga reward po pag ano natin ng langit. At yung nga, sabi ko hindi ko sukat kalain na by the grace and mercy of God na marami na pala akong ipon na yung nga po gawa po sa Diyos po rin po, Panginoon. Huwag tayong matakot po na maglingkod, huwag tayong magtakot na magtapat po sa Panginoon dahil higit na sobrang tapat po ng Panginoon. Yan po, sobrang kami na nasa church po, alam ko yung ibang mga kapatid, talagang subok na po ang Panginoon. Ay, yun po yung parang challenge ko po sa inyo na tayo pupunta po tayo sa church, yan, at tayo yung magkaloob, huwag na natin question na yung tithes and offering dahil yan po kahit ano gawin natin, balibalik na rin natin, kailangan gawin po yan. Yan po ay utos. 'Di ba? Ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Yan po rin po, Panginoon. God bless us all.